Mga master, okay lang bang? Huwag niyong skip ang mga ad sa aking mga video kung okay lang mga master. Salamat sa solid na suporta po. Yon, what's up mga masters? Nandito na naman tayo sa panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang pagsasama-samahan natin ngayon guys. Bali mga masters, kung bago ka pa lang po sa aking YouTube channel, please click the subscribe button, lalong-lalo na po yung notification bell guys, para maging connected pa rin tayo sa isa't isa at maging updated kayo sa mga susunod ko pang video. Bali mga masters, bago natin umpisahan ng kwento ay mag-shoutout po muna tayo para sa mga solid nating tagapakinig. Shoutout kay Leomer Pabol, shoutout kay Yap Dabu. Yun na nga mga masters, no? Bali hindi na ito patagalin. In 3, 2, 1, let's go! Ang magkabilang panig ay ganap na natulala, hindi ito naaninag ni Han Sanchen, at ang halimaw doon ay halatang hindi ito inaasahan. Ang dalawang panig ay tumitigil sa loob ng 12 ng mga segundo, at pagkatapos ay isang liwanag na dahan-daang kumalat. Ang mahinang kulay dugo na kulay ay lubhang nakasisilaw at nakakabighani sa kadilimang ito. Bagamat hindi maliwanag ang katawan nito. Oo, siya ba? Biglang naalala ni Han Sanchen kung sino ang pulang ilaw na ito. Puno rin ng pagkabigla ang matanda, senior kuya. Kung wala siya, bukod kay Han Sanchen at sa matandang lalaki sa espasyong ito, ang matandang lalaki lang ang nagturo kay Han Sanchen na maging banal. Anong problema? Kayo lang bang dalawa ang lugar na ito? Tumawa siya ng mahina. Oo, talagang nakalimutan na siya ni Han Sanchen. Ang makitang muli ang matanda ngayon ay natural na isang kasiya siyang sorpresa, lalo na sa isang mahalagang sandali kung saan ang tulong ay agarang kailangan. Senior, buti na lang at makakaharap ka sa ganitong oras, kailangan namin ang tulong mo. Nagmamadaling sabi ni Han Sanchen. Umuungol. Umungol si Heifeng sa matanda, na para bang binabalaan siya na huwag makialam sa gusto niya, at tila sinabi rin sa kanya na kung gusto niyang sumali, kung gayon ang huling resulta ay magiging eksaktong kapareho ng matandang katabi niya ngayon, gagawin nila, lahat ay sumisira sa kanilang mga kaluluwa, hindi kailanman nanganak. Emph, takutin mo ako. Napangiti ng masama ang matanda, pagod na akong manatili sa sirang lugar na ito ng mahabang panahon, mas mabuti ang buhay kaysa kamatayan, sinong mag-aalaga? Halika, pumili ka, gusto mo bang tayo ang gumawa nito, o ang iyong sarili? Masunurin na kainin. Galit na umungol si Heifeng, halatang hindi umaamin ng pagkatalo. Nang makita ito, hindi nasanay ang matanda, at agad siyang binasbasa ng sobrang pula ng dugo. Sa isang iglap, ang nakabalot na itim na hangin ay direktang kumislap ng nakakasilaw na liwanag, at kasabay nito, ang buong katawan ay mabilis na lumiliit. Ngayon na, Han Sanchen. Nang bumagsak ang mga salita, si Han Sanchen ay hindi nang ahas na magpabiya, at direktang ibinoka ang kanyang bibig, at halos kasabay nito, ang gininto ang pulang ilaw ay naging bahagyang usok na may itim na hangin at direktang bumuhos sa bibig ni Han Sanchen. Itinikom ni Han Sanchen ang kanyang bibig, at saglit, naramdaman na lamang niya na ang kanyang katawan ay pumasok sa magulong daloy ng oras at espasyo. Hindi na mabilang ang magulong agos na pumupunit sa kanyang katawan, dahilan upang ang bawat pulgada ng kanyang kalamnan ay patuloy na hinihila at napupunit. Sa katawan, iba't ibang kulay ng liwanag ang kumikislap, kung ito man ay katawan ni Han Sanchen, o ang tatlong kulay ng itim, ginto, at pula na pumasok, ang bawat isa ay naglalaho at ang iba ay lumalaki, kasama ang nakakapangilabot na mukha ni Han Sanchen dahil sa sakit, mukhang labis, nakakatakot. Ang pagbaligtad ng oras at espasyo ay makakatulong sa iyo, at dapat kang manatili dito. Tandaan mo, mamatay ka man, o masusupol mo siya at supilan mo, walang ibang paraan. Kung sinuwerte kang mabuhay, isa lang ang dapat mong tandaan, huwag kang magalit, kapag nagalit ka, siya ay jijisingan sa iyong katawan, ano ang mangyayari sa iyo na inookupahan ng katawan sa oras na iyon, hindi alam ang alinman sa mga pagbabaligtad. Huwag kang humawak ng swerte. Iba siya sa dugo ng dragon sa katawan mo. Kung ito ang sumasakop sa katawan mo. Ang hirap isipin. Gusto naming sugpuin mo siya, hindi para umasa sa iyo na maglabas ng mas malakas na hari ng demonyo, naiintindihan mo ba? Hindi ko alam kung nasa katawan ba iyon o sa hangin, mahinang narinig ang mga salita ng dalawang matandang ginoo.
Maingat na isinulat ni Han Sanchen ang bawat salitang kanilang sinabi, dahil sa takot na mawalan ng ilang mahahalagang salita. Gayunpaman, wala siyang paraan upang tumugon sa lahat, ang matinding sakit ay halos mapunit siya, at ang kanyang katinoan ay halos napuno ng sakit. Han Sanchen, padalhan ka ng libu-libong milya, magkakaroon ng paghihiwalay, masisira ang relasyon natin ngayon, at simula noon, malilimutan na natin ang isa't isa sa mga ilog at lawa. Nasa iyo ang bunga ng lahat, at mawawala ang lugar na ito. Gayunpaman, ang pagbabalikwas ng oras at espasyo ay mananatili para sa iyo ng mas maraming oras. Nang bumagsak ang mga salita, tila tahimik ang lahat, at sa buong itim na kalangitan sa gabi, tanging si Han Sanchen lamang ang kumikislap ng makulay. Boom! Habang pabilis ng pabilis ang pagkislap ng liwanag, pabilis ng pabilis ang dalas, at pagkatapos ay tumunog ang isang napakalaking pagsabog, at ang buong gabi ay tuluyang napadpad sa isang araw na hindi maimulat ang ating mga mata. At sa pinakasentro ng nakakasilaw na liwanag na ito, naroon ang masakit na dagandong at galit ni Han Sanchen. Putok, sa labas ng ipinagbabawal na lugar, sa mga oras na ito, nanginginig din ito ng husto sa napakalaking pagsabog na ito. Storytelling channel sa YouTube. Yugyog ang lupa. Ang mainit na tent na katatapos lang itayo ni na Ivory at Zeking, halos wala pang nag-enjoy, ganap silang natapakan sa marahas na pagyanig na ito, at pagkatapos ay ibinaon ito ng nakataas na lupa ng bundok sa lupa. Si Ivory ay nagmamadali, pagkatapos ng lahat, ito ay isang tirahan na espesyal na itinayo para sa Han Sanchen. Gayunpaman, hindi ito tumigil kahit isang segundo, at tuluyan na itong nawala. Gusto ni Ivory na kunin ito mula sa libing, ngunit hinawakan ni Zeking ang kanyang braso at pilit na umiling, "Sister Ivory, huwag mo nang kunin, ngayon ay masyadong nanginginig ang lupa, umalis tayo rito ng mabilis." Nakakasilaw sa paligid, dahil sa malaking pagsabog na ito, ang lupa ay itinaas ng ilang metro ang taas, at ito ay sumabog at ito ay lubhang mapanganib. Alam din ni Ivory ang panganib sa oras na ito, ngunit medyo ayaw niyang makita ang tent na lalo pang lumulubog sa lupa. Hinampos ni Zicheng ang kanyang puso, at direktang dinala sa ere si Ivory. Gayunpaman, ang mga durog na bato sa lupa ay itinapon pa rin sa hangin paminsan-minsan, na lubhang mapanganib. Bilang karagdagan, natuklasan ni Zicheng na ang hangin ay puno ng kaguluhan. For a time, hindi naging madali ang sitwasyon ng dalawang babae. Habang abala si Ziking, biglang, ang mga malalaking bato ng Shukwai ay direktang itinaas ng shockwave at inatake ang dalawang babae. Nang malaman ito ni Zicheng, ilang mga malalaking bato ang malapit lang sa kanila ng 1 metro, at imposibleng maharangan silang lahat sa oras. Hindi niya namamalayan na panatilihing nasa likod niya si Ivory upang matiis ang pag-atake mula sa malaking bato para sa kanya. Boom! Sa isang malakas na ingay, isang pagsabog ng enerhiya ang direktang nabasag ang ilang mga hibla ng enerhiya sa kanyang harapan. Nakatakas si Zeking sa sakuna sa isang kapanapanabot na paraan, nakita lang niya ito nang lingunin niya, dulot ito ng anino. "Senior," nag-aalalang sabi ni Zicheng. Nang makita ang anino na paparating, bigla ding nagising si Ivory mula sa kanyang kalungkutan at nagmamadaling tumingin sa paligid. Tumingin si Hiying sa paligid at nag-aalalang sinabi, "Malapit nang gumuho ang lugar na ito, 2 babae, para sa iyong kaligtasan, mangyaring umalis ka agad dito." Mag-collapse. Nang marinig ang 2 salitang ito, nagulat ang 2 babae. Natural na mauunawaan nila ang ibig sabihin ng tinatawag na pagbagsak. Ano ang tungkol sa 3,000? Tanong ni Ivory. Ang pagbagsak ng death zone ay nangangahulugan na ang mga bagay na sumusuporta dito ay ganap na hindi epektibo. Napatingin si Hiying sa 2 babae, huminto, at nagpatuloy, ibig sabihin din nito na si Han Sanchen ay nagtagumpay o nabigo. Sa ganoong sagot, halatang hindi mapakali ang 2 babae. Bukod dito, mula sa tono ng mga salita ni Hiying, naramdaman ng 2 babae na maaaring may kinikilingan ang mga bagay sa huli. Kung hindi, bakit siya nagmamadaling ilabas sila rito? Kung ito ang huli, kung gayon ang halimaw ay ganap na hindi mapipigilan. Maaari kang pumunta sa abot ng iyong makakaya, kung hindi, ang makamandag na kamay ng halimaw ay masisira. Bumantong hininga siya at sinabi, "Natatakot ako na simula ngayon, magkakaroon ng kaguluhan ang mundo." Ngunit 3,000. Nang may luha sa kanyang mga mata,
tumingin si Ivory sa lugar kung saan kumukulo na ang alikabok, at saglit siyang nalungkot. Walang magawang umiling si Heying, naniniwala ako na sinubukan niya ang kanyang makakaya, ngunit, ilang mga bagay, ilang mga lakas, ay maaaring hindi talaga kayang gawin ng isang tao. Siyempre, baka nagawa rin niya. Nang bumagsak ang mga salita, tumingin siya sa dalawang babae, handa na kayo, ilalabas ko kayo rito. Hindi alintana kung ang dalawang babae ay sumang-ayon o hindi, siya ay nagsimula na sa isang itim na enerhiya, direktang tinakpan ang dalawang babae sa loob nito. After the Death Forbidden Land collapses, we will no longer exist. I will use my last strength to protect you. It can be regarded as the end of the fate between me and you. Sa isang pagtulak ng kanyang kamay, binalot ng itim na enerhiya ang dalawang babae at mabilis na lumipat patungo sa periphery ng Death Zone. Bagamat nagpupumiglas ang dalawang babae, halatang walang kwenta ang mga ito at nakikita lamang ang kanilang sarili na inaalis sa eksena ng itim na enerhiya. Ang dalawang babae ay naglakad ng palayo, at mas maraming pagsabog sa likod ng mga anino na nagmamasid sa kanilang pag-alis, at sa wakas ay tuluyan na siyang nilamon ng umuusok na usok. Pagkatapos noon, isang mas malaking pagsabog ang sumabog sa buong Death Zone. Sa labas ng Death Zone, si Peigo at ang iba pa na hindi nakalayo ay tuwirang nabaligtad din sa lupa ng malalaking alon na dulot ng sobrang pagsabog. Ang mahihirap na grupo ng mga tao ay nakaistasyon sa labas ng hindi kilalang bilang ng mga araw, at walang paggalaw sa loob ng napakatagal na panahon. Ang isang grupo ng mga tao na may disgrasyadong mga mukha ay umakyat mula sa lupa na tulala, bawat isa ay may nalilitong ekspresyon. Dahan-dahan ding bumangon si Peigo sa tulong ng ilang tao, at pagkatapos maalis ang dumi sa kanyang katawan, tumangala siya sa ipinagbabawal na lugar. Patriarch, ano ang problema? Bakit may napakalaking pagsabog sa ipinagbabawal na lugar ng kamatayan? Oo, ang ganoong kalaking pagsabog ay mukhang lubhang kakilakilabot. Hindi kalabisan na sabihin na sa hitsura pa lamang ng pagsabog, natatakot ako na ang buong ipinagbabawal na lugar ng kamatayan ay tuluyang mapuksa. Patriarch, ano na ang gagawin natin ngayon? Tingnan mo ang sitwasyon, bahala na ang mga tao sa loob. Wala na tayong pag-asa na makita pa ang kalahati ng mga nilalang sa loob. Dapat kawawa ang mga VIP at ang grupo nila. Oo, Patriarch, kahit na maraming mga milagrong nangyayari sa iyong paglalarawan ng VIP-han, ang ipinagbabawal na lugar ng kamatayan ay pambihira kung tutuusin. Ang pagpasok dito at ang pagtitiyaga hanggang ngayon ay isang himala mismo. Oo, Patriarch, mag-withdraw tayo. Sa pakikinig sa mga salita ng mga nasasakupan sa paligid niya, si Peigo ay hindi alam kung ano ang gagawin ng ilang sandali. Mula sa emosyonal na pananaw, si Han Sanchen ay isang taong nag-invest ng napakaraming mapagkukunan ng tao, pinansyal at materyal, kaya tila hindi siya papayag na sumuko ng padalos-dalos. Ngunit mula sa isang praktikal na pananaw, ang sinabi ng iyong mga nasasakupan ay hindi walang dahilan. Sa kasong ito, may itlog si Anne. Ang patuloy na pagtatanggol dito ay walang iba kundi ang pagtatanggol sa walang kabuluhan. Bukod dito, ayon sa mga talaan ng pamilya, ang lugar na ito ay sira na, kaya kapag ang mga halimaw na nakatago dito ay lumabas, ito ay magiging isang napakadelikadong kaganapan para sa pamilya Pei. Sa pag-iisip nito, napabuntong hininga si Peigo at biglang tumango, ipadala kaagad ang order, at agad kaming lilikas. Oo, ang mga nasasakupan ay nakinig sa utos at agad na nagsimulang magayos. Ilang sandali pa, nakahanda na ang linya at naghihintay ng order nito. Sa wakas, habang tinitingnan ang ipinagbabawal na lugar ng kamatayan, niyugyug ni Peigo ang kanyang puso at ikan-away ang kanyang kamay, umuwi ka na. Oo, natanggap ng mga nasasakupan ang utos, tumalikod ang mga tropa, at dahan-daang sinamahan si Peigo patungo sa mansyon at lungsod. Gayunpaman, bago gumawa ng ilang hakbang, may biglang naramdaman na may lumilipad sa itaas ng kanilang ulo, at kung tumingin sila muli, may isang itim na katawan sa langit na mabilis na umuusad. Ano yon? Oo, ano yon? Ang isang grupo ng mga tao ay medyo nalilito, mahiyain at natatakot, ngunit mausisa pa rin. Walang pakialam si Peigo, nagmamadali siyang inakay ang isang tao na humabol sa kanya. Gayunpaman, nang ang grupo ng mga tao ay tumawid sa mga bundok at ilog at tumakbo hanggang sa halos kalahating oras,
ang anino sa wakas ay nahulog, ngunit ang resulta ay halos napatulala sa lahat. Ang itim na liwanag ay umatras, at ang nahulog sa lupa ay hindi isang halimaw o isang kaaway. Ang dalawang babaeng sina Su Yingxia at Ziking ang sumunod kay Han Sanchen. Miss Yingxia, Girl Ziking. Nang makitang sila ay dalawang tao na napakapamilyar sa isa't isa, medyo nagulat si Peigo na pamunuan ang grupo at sumugod. Nang makita si Peigo, o makakita ng isang buhay na tao, at isa pa ring pamilyar na buhay na tao, ang damdamin ni Su Yingxia at Ziking sa wakas ay nakahinga ng maluwag. Patriarch Pei, malumanay na sagot ni Su Yingxia na may malakas na laban. Bakit kayong dalawa lang at 3,000 iba pa ang nakikita ko? Nga pala, anong nangyari sa loob? Bakit biglang nangyari ang napakalaking pagsabog? Hindi maipaliwanag na sabi ni Peigo. Muling nabuhay ang kalungkutan, at saglit na hindi alam ni Ivory kung paano sasagutin. Huminto si Ziching at tumayo, di nagtagal pagkatapos naming makapasok, nawalan kami ng ugnayan kay Brother Sanchen, at pumunta siya sa gitna ng death zone. Gayunpaman, hindi namin alam kung ano ang eksaktong nangyari sa loob. Nakita ni Peigo na hindi masyadong maganda ang mukha ng dalawang babae, at alam na niya na maaaring may nangyaring masama sa panig ni Han Sanchen. Then what can we do? I mean, pwede ba tayong pumasok at tumulong? Tanong ni Peigo, ayaw isuko ang huling sinag ng pag-asa. Umiling si Ziching at magsasalita na sana nang biglang, ang mga pupil ni Ivory ay biglang lumaki ng walang hanggan. Nagulat ang lahat at sinundan siya ng tingin, at hindi nila maiwasang maging pare-parehong tulala sandali. Yun na nga mga masters, no? Bali panibagong kabanata na naman yung natapos natin ngayong gabi. Muli, maraming salamat po talaga sa walang sawang suporta po sa aking YouTube channel na talagang inaabangan nyo po ang bawat upload ko po. Bali mga masters, magkita-kita ulit po tayo bukas ng gabi at ngayon po ay magpapaalam po muna tayo. Bali mga masters, bye-bye!